Ako po'y magpapakain ng aking maalagang mga kaubayan kasi naubusan ng pagkain si Gansoy. Yung pato ko at saka si Gansoy naubusan ng pagkain kahapon kaya bumili ako ito. Kaya pagkakainin ko, gutom na yan. Oh, pag ganyang nananahimik na siya, gutom na po siya. Pag ganyan. Kahapon pa hindi kumakain yan, kanin lang ang kinain. Kaya ito pagkainin ko. Hey! Pagkakainin ko na sana ang aking alagang gansa nang biglang may nakitang aking mga aso na pusa at hinabol po nila. Kaya ito binubugaw ko po. Dahil kasi baka mag-away-away po sila. Pag hindi pa nila kasi kilala yung aking mga hayop na papasok dito, pag hindi po nila kilala ay inaaway po nila, katulad yung pusa na yun, hindi po nila kilala kaya itinaboy ko muna po kasi baka mag-away-away sila. At ito nga, pagkakainin ko na itong aking gansa at itong aking pato, gutom na po ito. Hanggat linalagay ko pa lamang po sa balde, kita nyo naman, panay na ang tuka nito. Samantalang hindi naman po ganito ang ugali ng aking gansa at pato. Dahil hindi ko po sila napakain kahapon mga kaubayan dahil wala po pala silang pagkain na ubos. Kaya yan, gutom na gutom si pato ko. At ito namang gansa ko, may kakulitan, itinapon yung pagkain niya. Lalagyan ko naman po itong kainan ng aking alagang barako. Kasi ibinubukod ko po ang kanyang kainan para hindi po sila mag-away ng gansa. Kasi madalas pong mag-away yan, yung barako at saka itong si gansa. Pag nagkainitan po yan, talagang nag-aaway po yan. Mahirap pong awatin. Kasi ang lalakas po ng kanilang pakpak. At ito nga po, bubuksan ko naman yung gripo para maglagay naman ako ng inuminan nila. At itong si Gansoy ko ay nakabuntot sa aking likuran. Na ganyan na ugali niyan kung saan ako pupunta. Ay nasa likod ko lagi yan. Ito nga, tumutulo na yung tubig kaya lalagyan ko naman itong inuminan nila at dito nila sinasawsaw yung pakpak nila para maligo po sila. Ito. At yung aking dalawang asong makukulit, ayun, may tinatahulan kaya binubusan ko po ng tubig. Ayun, may inaway. Napatakbo ako, pati si Gansoy ko, tatakbo sana. Kasi ganyan yan si gansa. Pag tumatakbo po ako, tatakbo din po yan. Yung dalawang aso ko kasi makukulit. May inaaway po na pusa. Kaya napatakbo po ako. At yun na naman, bumalik na naman. Kaya takbo na naman ako. At binabatukot si Gansoy ko. Alerto naman po yan. Ang binabantayan ni Gansoy, pag ganyan po, yung mga lalapit sa akin. Kung may lalapit po sa akin yan, talagang awayin niya po. At nakita niyang binabato ko yung aso, kaya tahimik lamang po siya. Yan, naitaboy ko na po yung aking mga aso. At safety na po yung pusa. May nakapasok pong kasing pusa. At ito naman si pato ko, sabik na sabik. Uhaw na uhaw. Hanggat pinapaliguan ko po si Gansoy, ay panay naman po ang inom ng aking patong mistisa. Ayan, iniwan ko na po yung hose at papatayin ko yung gripo. Para sa ganon ay tignan ko kung ano pang susunod na magawa ko. Kinagat ako ng langgam. Tinanggal ko pinisa ko yung langgam. Yan. At yung isang inuminan naman ng aking pato, ng aking barako, ang linalagyan ko. Ito, lininisan ko muna bago ko lagyan at yan, mapupuno na po. Kaya papatayin ko na po yung gripo niyan.
para sa ganon ay matignan ko po kung ano po ang susunod na mga gagawin ko. Bali, tuyong-tuyo na po mga kaubayan yung mga dahon ng pinutol ko, dahon ng mangga. Kaya ang susunod na gagawin ko po siguro niyan ay susunugin ko na po. At ito ay sinara ko na po ang gripo at titignan ko naman po yung itlugan ng aking pato. Kasi nagulat na lamang po ako, hindi ko po inasahan, ay ang dami na palang itlog dyan, no? Tinabunan niya para hindi makita. Wala akong kamalay-malay po na may mga itlog pala doon, tinabunan ng pato ko. Kaya tinakpan ko po ng yero para hindi galawin ng aso. Kasi yung isang aso ko kumakain ng itlog. Baka makita niya, ubusin niya po mga kaubayan. Salamat po.